Hey guys, so sa video natin today pag-uusapan natin yung 12 ChatGPT hacks that will blow your mind. Simula nang ginamit ko si ChatGPT sa sarili kong buhay, mas naging productive ako, mas kumikita ako at parang mas madali na lang lahat. Lahat ng ituturo ko sa video na to magagawa nyo diretso sa ChatGPT. Hindi nyo na kailangan ng kahit anong plugins or kung ano paman. Kaya kuha na kayo ng notebook, mag-take ng notes at promise. Pag in-apply nyo to, magbabago talaga yung life nyo. So let's get started. Una sa lahat, kailangan muna natin gumawa ng ChatGPT account, which is super dali lang. At baka iniisip nyo, dapat ba free account lang or magbabayad ako para sa ChatGPT Plus? Well, nasa opinion nyo yun. Pero sa video na to, ituturo ko lahat gamit yung free version. Yes, may perks yung paid version. Pero honestly, okay na yung free version para magamit lahat ng hacks na to. Ngayon, yung unang paraan kung paano nyo pwedeng i-implement si ChatGPT sa buhay nyo ay gamitin siya bilang personal assistant. Baka iniisip nyo, okay, pang mayaman lang yung may personal assistant. Pero hindi na yung totoo ngayon. Dahil kay ChatGPT, literal na kahit sino pwede nang magkaroon ng sariling personal assistant at libre pa. At hindi lang siya free. Super smart pa siya at available 24/7. Ngayon, pagdating sa mga tasks na pwede mong ipagawa kay ChatGPT na parang personal assistant, madami tayong pag-uusapan dito sa video na to. Pero ang point dito, isipin nyo si ChatGPT bilang personal assistant nyo na laging available para tumulong. For example, isa sa mga paraan kung paano natin siya magagamit ay para mag-organize ng schedule natin. Magsusulat lang ako ng bunch of tasks na kailangan kong gawin for the day, tapos si ChatGPT ang gagamit ng AI para gawing efficient at optimized yung schedule ko. So, ikaw yung personal assistant ko at gusto kong tulungan mo kung ayusin yung schedule ko para today. Basically, parang role-playing to. Sinasabi mo kay ChatGPT kung ano siya at kung ano yung gusto mong gawin niya para sa'yo. Tapos magbibigay tayo ng madaming details. Ngayon na nilagay ko kailangan kong magtrabaho ng 6 hours today at pwede itong hatiin sa iba't ibang sections. Kailangan ko ring ihatid yung mga anak ko sa soccer practice mula 2:30 PM hanggang 4 PM. Kailangan ko ring mag-run ng errands ng 1 hour, magluto ng lunch at dinner, at gusto ko ring manood ng Netflix ng 2 hours sa gabi. Gusto ko ring mag-gym mula 9 AM hanggang 11 AM. Gising ako ng 7 AM at natutulog ako ng mga 10 PM. So as you guys can see, binibigyan ko siya ng maraming details at tinitignan natin kung ano yung ibibigay niya sa atin. May kita nyo, kinuha niya lahat ng info na nilagay ko at gumawa siya ng schedule para sa buong araw. Minsan nagkakamali rin siya. Kunwari, nilagay niya na mag-gym ako from 8 AM to 10 AM. Pero sinabi ko kanina na 9 AM to 11 AM. So hindi siya perfect. Pero may kita nyo na nilagay niya yung good amount of work sa araw. Hindi kasing dami ng gusto ko, pero halos lahat naman aligned sa gusto kong mangyari. Makakatulong talaga to para maging accountable ka. Isa to sa mga tasks na ginagawa din ng totoong personal assistant para sa'yo. At eto, surface level pa lang to ng kaya niyang gawin. Halos lahat ng iba pang pag-uusapan natin sa video na to ay pwede mo ring ipagawa sa free personal assistant mo. Kaya make sure na panoorin mo to hanggang dulo. Yeah, essentially, ang point dito ay isipin nyo si ChatGPT bilang personal assistant nyo. Ngayon, lahat may access na sa sarili nilang personal assistant. Kaya kung hindi mo pa to ginagamit, ang dami mong nami-miss out. So, yung next way para magamit natin si ChatGPT para mas mapabuti yung buhay natin ay gamitin siya para mag-summarize ng content. Kung nanonood ka ng video na to, malamang marami ka ring pinapanood na ibang content. Siguro madami ka ring binabasa at ang problema, ang tagal ubusin ng lahat ng yon. Minsan gusto natin na condense na agad lahat para mas mabilis nating makuha yung idea. At dito perfect si ChatGPT kasi text-based yung ginagawa natin. Sobrang smart talaga nito at makakatipid ka ng maraming oras. Pero sasabihin ko lang na kung gusto nyong makapag-access si ChatGPT sa internet, kailangan nyong mag-upgrade sa ChatGPT Plus. Doon mo makukuha yung ganong klaseng power. Pero marami pa ring workarounds kahit free version lang ang gamit mo. For example, sabihin natin na gusto kong basahin yung libro mula The 4-Hour Workweek pero ayokong basahin yung buong libro. Gusto ko lang ng maayos na summary. Ang gagawin ko ay sasabihin ko kay ChatGPT, can you help summarize this book into, let's say, a 1,000 words summary? May kita nyo na gina-generate na niya yung summary para sa akin. Mga 1,000 words yung lalabas. Ang ganda nitong way na to kasi may kita ko muna kung gusto ko talagang basahin yung libro. I-skim ko muna yung summary at kung nag-resonate sa akin yung info, doon ko palang babasahin yung buong libro. Ang cool dito kasi pwede ka rin magtanong kay ChatGPT tungkol sa mga bagay na ikaw mismo yung nag-input. Kunwari, sabihin natin, can I ask you some questions about, tapos alam na ni ChatGPT kung anong context yung pinag-uusapan, kung alin yung book na gusto mong i-reference. Kaya kapag tinanong ko siya, what does the new rich mean? Boom! Alam niya agad kung ano yung tinutukoy mo. Alam niyang tungkol ito sa librong na pag-usapan natin at bibigyan ka niya ng detailed summary tungkol sa ibig sabihin ng new rich. At hindi lang to gumagana para sa books. Gumagana rin to sa articles na binabasa mo online. Kunwari, magka-copy-paste ako ng isang article tungkol sa affiliate marketing. Sasabihin ko lang, can you summarize what this text is saying? Ipe-paste natin yung article tapos babasahin niya yan at i-explain niya in a more beginner-friendly way. At kung gusto mo pa ng mas simple, pwede mo pang sabihin, can you redo that but make it more simple and shorter? Isipin mo lang na parang kinakausap mo yung isang taong sobrang talino. Pwede mo siyang kausapin casually. At gagawa siya ng iba't ibang insights, summaries, at explanations based lang sa kung anong ini-input mo. So ngayon, meron na tayong summary na mas maikli kaysa sa nauna. Pwede nyo rin gawin to para sa YouTube videos. I-copy-paste nyo lang yung transcript sa ChatGPT at ipasummarize nyo. Kahit anumang block of text, pwede nyong ipasummarize kay ChatGPT. Pwede rin kayong magtanong tungkol sa mismong
yung text na yon. And yeah, sobrang helpful nito, lalo na para sa mga taong ang daming binabasa o pinapanood na content. Ngayon, yung third way na pwede nyong gamitin si ChatGPT sa buhay nyo ay gamitin siya para tumulong magsulat ng emails sa sarili nyong writing style. Pwede to para sa emails, text, dating apps, Slack messages. Basically, kahit kailan kailangan mong mag-type ng message. Essentially, pwede nating i-train si ChatGPT gamit ang isang sample ng text na sinulat mo. Kunwari, ito yung website ko. Kukunin ko yung text na sinulat ko mismo, kakopy ko siya, tapos sasabihin ko kay ChatGPT, I want you to help me respond to emails while making it sound like myself. Ito yung piece of text na sinulat ko. Kakopy-paste natin siya. Okay, sasabihin ko kay ChatGPT, can you respond to an email, let's say, Bill in my writing style, asking if siya at yung wife niya gusto nilang mag-travel to, let's say, Cabo together this December under, let's say, $200 per night. Gawin mong casual at under 300 words. Cool. So, tingnan natin kung ano yung bibigay niya. Bam! Honestly, maganda yung lumabas. Naglagay pa nga siya ng details tungkol sa UCLA. So, I guess na-assume niya na pareho kaming nag-UCLA based sa text na in-input ko. Pero ang main takeaway ko dito ay pwede mong i-train si ChatGPT para makilala kung paano ka magsulat. Siyempre, mas maraming text na ibibigay mo, mas matututo siya at mas magagaya niya yung writing style mo para magsulat para sa'yo. Ang ganda nitong foundation para sa email. Pwede nang i-copy-paste na lang sa Gmail, i-tweak ng konti yung wording at makatipid ako ng sobrang daming oras. So, ayan guys, kung gagamitin nyo lang si ChatGPT para sa mga random na bagay tulad nito buong araw, sobrang makakatipid kayo ng oras at mag-a-add up talaga yung efficiency. Ngayon, lilipat naman tayo mula sa ChatGPT hacks papunta sa life hack. At meron akong isa para sa inyo. Kung wala pa kayong website, ang dami nyong nami-miss out. Pinag-uusapan natin dito yung income, experiences, business, fun, lahat na. Yung company ko, My First Website. Pwedeng tulungan kayong makapagsimula sa pag-build ng unang website nyo ngayon din agad. At completely free yung service. Ang gagawin nyo lang, gumamit kayo ng isa sa mga partners namin para mag-sign up for web hosting. Exclusive discount pa yan. At tutulungan kayo ng team namin sa initial website setup. Kahit ano pa yan, blog, portfolio, resume, or iba pang type ng website, we got you. Yung link nandyan sa baba. At oo, hindi namin i-offer tong service na to forever. Kaya i-take advantage nyo na habang available pa. So yung next ChatGPT hack ay yung gamitin siya para tulungan kang matuto ng languages. Honestly, feeling ko kailangan talagang matuto ng lahat ng mas maraming languages. At isa sa mga bagay na hindi alam ng karamihan ay si ChatGPT ay isang great language tutor. In fact, sobrang powerful niya na minsan parang inisip ko, hindi ko alam kung magiging relevant pa ba yung mga language tutors in the future. Sure, yung speaking portion ay mas maganda syempre kung may kausap kang ibang tao. Pero yung pag-aaral ng vocabulary at kung paano siya gamitin, lahat ng yan ay pwede nang gawin sa ChatGPT. So ipapakita ko sa inyo kung paano gawin to. Essentially, magro-roleplay tayo, right? Kunwari, nagtatry akong matuto ng Chinese. Since actually nag-aaral talaga ako ng Chinese ngayon, of course, pwede niyong palitan to ng kahit anong language na gusto nyo. At sasabihin ko lang sa kanya, gusto kitang maging tutor. Pwede ba? Right? So magkakaroon tayo ng maliit na conversation with it. Ngayon, actually, ipo-pull up ko yung ilan sa mga vocabulary na pinag-aaralan ko ngayon. So dumaan lang tayo dito. Siguro kunin natin to. Kakopy ko lang yung 5 terms na to at sasabihin ko basically, can you help me learn these Chinese words and show me how to use them in a sentence? Okay, ika-copy-paste ko sila at makita nyo, ililista nyo yung word. Nakalagay pareho yung Chinese characters at yung English characters. Ginagamit din niya sa isang sentence na para sa akin ay sobrang important sa pag-aaral ng language. At ipinapakita rin niya yung translation. So basically, ang pwede nyo talagang gawin ay gamitin si ChatGPT para tulungan kayong maintindihan kung paano gamitin ang iba't ibang words. Pwede nyo rin sabihin sa kanyang ipatest sa inyo yung iba't ibang vocabulary. Isipin nyo na lang siya na parang totoong human tutor. Pwede kayong magtanong ng kahit ano at basically bibigyan niya kayo ng sagot. Para sa akin sa pag-aaral ng language, yung pag-alam sa mga terms mismo at memorizing nun, hindi naman siya ganun kahirap. Pero paano gamitin sila sa isang sentence, yun yung mahirap na part. Kaya ang mga ganitong bagay sobrang nakakapagpabilis ng learning process. Pwede pa nga tayong magsabi ng something like, I'm learning French. Can you have a conversation in French with me? So, nagsulat ako dito. Tingnan natin kung makakasagot siya. At oo, nagre-respond siya. Ang cool kasi pwede ka talagang makipag-conversation at ma-apply yung mga bagay na natutunan mo, right? Feeling ko yung conversation, ito yung probably pinaka-important part para sa karamihan ng gustong matuto ng languages. Gusto nilang makipag-usap sa mga local people. Kaya at any point, kahit anong oras ng araw, pwede kang makipag-conversation kay ChatGPT sa language na gusto mong matutunan. Sobrang cool talaga. Okay, next is travel planning. Para sa kahit sino na madalas nagta-travel, alam nyo kung gaano ka-stressful ang gumawa ng itinerary, maghanap na kung anong gagawin at kung saan mag-stay. And yeah, si ChatGPT kayang-kaya niyang gawin lahat ng mga yan para sa atin. Ito basically yung pwede niyong sabihin. Okay, so I'm planning a trip to Tokyo, Japan from 10:05 until 10:14. Can you help me create an itinerary of what to do? We want to see at least 3 historical attractions in each city. We want to eat a lot of great food and stay in an affordable hotel near the city centers. Ideally, we want to spend most of our time in Tokyo. We have a budget of about $2,000 not including flight. Okay, enter natin yan. And yeah, makikita nyo na ito rin mismo yung sasabihin natin sa isang personal assistant kung gusto natin gumawa sila ng itinerary para sa atin. So ulitin ko, isipin nyo si ChatGPT bilang personal assistant nyo na gagawa ng
kahit anong task na ni-request nyo. And yeah, sobrang smart niya. So may kita nyo, gumawa na siya ng itinerary, nagbigay siya ng recommended places to visit. For example, yung Edo Tokyo Museum. Tinabi niya rin na kung saan pwede tayong kumain ng dinner sa araw na yun. Ang cool, di ba? And yeah, this is already a great foundation para sa itinerary natin. Of course, pwede rin kayong magbigay ng feedback. Ito yung isang bagay na gusto kong matutunan nyo kung paano gawin. Can you be more detailed in the itinerary for each day? For days 1 to 3, can you give us a detailed hourly breakdown? So medyo marami na yung hinihingi pero kaya niya yan. Hindi siya eksaktong hourly breakdown pero as you guys can see, mas detailed na talaga siya ngayon. At basically, pwede nating piliin kung alin yung gusto natin or pwede nating gawin siya exactly kung paano niya binigay. For me, sobrang ganda nitong wave na to para mag-brainstorm ng travel planning. Nilalagay niya sa radar mo yung madaming option. At basically, ang pwede nating gawin ay pumunta sa Google, i-search yung attraction na yon at tignan kung gusto ba natin siyang gawin. Kapag oo, iwan natin siya sa itinerary. At may kita nyo literally ilang seconds lang na ginawa niya to. Literally ilang seconds niya lang ginawa to. Pwede pa akong magpatuloy maglaro dito. Tanggalin yung iba, magdagdag ng bago, humingi ng more options related to this or that. At si ChatGPT tutulungan tayong gumawa ng sobrang custom na itinerary. So, yung next thing na pwede nyong gamitin si ChatGPT ay para matuto ng kahit ano sa mundo. Medyo related siya sa learning a language pero basically pwede mong gamitin si ChatGPT para matuto ng kahit anong gusto mo. At ipapakita ko sa inyo yung mga examples kung paano nyo siya magagamit. Siyempre, iba-iba yung gusto mong matutunan ng bawat isa. So, i-apply nyo lang ito sa kung ano yung gusto nyong matutunan. And I guarantee you, makakatulong si ChatGPT para matuto kayo ng kahit ano super fast. Mas efficient pa kaysa kung mag-aaral kayo mag-isa. So, halimbawa, sasabihin ko, you are a mentor. You're an extremely skilled photographer who specializes in wedding photography, right? So, let's say, gusto kong pumasok sa wedding photography. Ina-assign ko ngayon itong role na to kay ChatGPT. So, isipin ko na ngayon si ChatGPT as isang taong may successful wedding business at pwede ko siyang tanungin ng kahit anong gusto ko. Tinitingnan ko si ChatGPT bilang mentor ko. At ang cool dito, pwede kong ibigay sa kanya kahit anong experience at skills na gusto ko at bam, meron na siya nun. So, sasabihin natin, meron na akong camera pero hindi ko alam kung paano makakuha ng first client. Pwede kong itanong, can you walk me through the process of starting my business? Cool, i-enter natin yan. Bibigyan niya naman ako ng parang step-by-step plan kung ano yung mga unang kailangan kong gawin para masimulan tong business. Detailed nito. Bigyan niya ako ng mga 12 plus na step plan. Makes sense na i-develop muna yung skills mo tapos gumawa ng business plan. Sure. Kung may mga bagay dito na gusto kong i-elaborate pa, pwede siyang tanungin para mag-elab. Kung sabihin sa kanyang i-elaborate niya. Pare, gusto kong mag-build ng online presence. Can you elaborate on step 4? So mag-explain pa siya tungkol doon. Sabihin niya kung paano talaga tayo makakabuo ng online presence. Ng mga bagay na pwede nating i-create like website, portfolio, about page, SEO, social media. Ang ganda nito. Palitan natin yung subject. May gusto akong matutunan. Gusto kong matutong mag-code in 3 weeks. Give me a learning schedule. Kung 4 hours per day at gusto kong mag-aral 7 days a week. Cool. Bibigyan niya naman ako ng complete learning schedule day by day. So, meron tayong week 1, foundation of programming, week 2, building your skills, week 3, working on actual projects at i-review nito. Bigay rin siya ng ilang general tips. Yeah, basically, as you guys can see, galing tayo sa pag-aaral kung paano gumawa ng photography business sa matutong mag-code. Nating i-assign yung skills na yon kay ChatGPT at humingi ng recommendations. Tipin nyo na lang siya bilang isang tao na literally alam lahat ng bagay sa mundo. So, yung next thing na pwede nyong gamitin si ChatGPT ay para gumawa ng content. Nanonood kayo ng content, malamang may chance na gumagawa rin kayo ng sarili nyong content. Para sa business nyo, para sa sariling enjoyment nyo, build yung personal brand nyo. Kaano pa yan? Dito is sobrang powerful ni ChatGPT para dito. Kung hindi nyo pa siya ginagamit para mapabilis yung content creation process nyo, yan lang ang oras. Personally, nagpapatakbo ako ng maraming YouTube channels. Gawa ako ng content literally everywhere. Isa sa mga paraan kung paano kami naging mas efficient ay dahil sa paggamit ng ChatGPT. Pakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Sabihin natin na gusto natin gumawa ng short form content, right? Gusto natin gumawa ng madaming TikToks about personal finance. Example, ako ay isang TikToker sa personal finance niche. In audience ko ay mga tao sa edad na 18 hanggang 30. Help me come up with 10 different hooks for my videos. Need to be very engaging and viral. Cool. So, let's go. Tayo nyo, nabibigyan niya tayo ng 10 different hooks. Example hook. $5 into $500, let's stock investing. Sinasabi niya kung ano yung actual na pag-uusapan sa video, like free journey. How I pay off dollars in student loans. Yeah, sobrang ganda nito as a way to brainstorm ng iba't ibang hooks at ideas para sa videos nyo. Pwede natin gamitin si ChatGPT para tumulong magsulat ng blog posts. Basically, ganito siya gawin. You write a 500-word blog post about fake plants versus real plants, over the pros and cons, and say that real plants are better. So, nagbigay ako ng directions para sa article. Ako siya ng limit na 500 words at gusto kong sa conclusion ay mas better ang real plants. Enter tayo and bam!
Generate na siya ng article in just a few seconds. Sama pa siyang verdict na gusto talaga nating lumabas. Of course, hindi ko i-condone na i-copy-paste nyo lang diretso sa blog nyo or kung saan man kayo magpo-post. Kailangan nyo gawin ay personalize lahat ng binibigay ni ChatGPT. Kung paraan, hindi ka nagpa-plagiarize at may sariling spin ka pa rin sa material. Nitong article, sabihin nating normal na abutin ng 2 hours para i-research at isulat. Ito, nagawa niya lang in like 5 seconds, which is absolutely crazy. Your way para magamit si ChatGPT sa content ay yung i-input mo yung mga scripts na nasulat mo na. Tapos papatulungan mo siyang i-improve. Tulad ng sinabi ko kanina, isipin nyo si ChatGPT as the smartest human mentor ever in the world. Kung humingi ng advice, pwede mong ipagawa na gawing mas concise, dagan ng mas magandang hook, thing na gusto mong i-improve, kaya niyang gawin. Next way na pwede nyong gamitin si ChatGPT ay isang bagay na hindi masyadong napag-uusapan. Pero ang totoo, madaming tao ang gusto sanang magkaroon ng certain conversations pero wala silang taong pwedeng kausap para doon. Example, nung nasa college ako at after college. Gusto ko talagang mag-brainstorm tungkol sa business at entrepreneurship. At ng friends ko noon naka 9 to 5 jobs kaya wala akong makausap tungkol doon. Actually, pwede din yung gawin ay assignan ng identity si ChatGPT at magkaroon ng conversation with that type of person. Say, you're Elon Musk. To have a conversation with you about business. Give me advice and stuff like that. Casual lang. Sasagot siya ng, okay, let's do this. I'm now Elon Musk. Tapos pwede ko nang itanong, okay, how did you come up with the idea for SpaceX? Ma-inspire sa thought process niya kung paano niya naisip yung business idea. Cool nito, basically nagpe-pretend na si ChatGPT as Elon Musk, ikwento niya sa akin yung story. Pwede nyo rin itong i-apply sa kahit anong type of conversation na gusto nyo magkaroon. Say, mahilig ka sa spirituality. Pwede mong sabihin, now a spirituality expert. To start learning about astrology, can we have a conversation? Natypo ako at nasabi kong not. Gets pa rin ni ChatGPT yung ibig kong sabihin. Pwede ko nang itanong, do you think about Aries? Go well with, let's say, Libras? Yun, basically, parang nakikipag-usap ka na sa isang taong sobrang marulong sa astrology. Yung magkaroon ng full-on conversation tungkol dito. What you need to do is mag-send ng message. Have a conversation about, let's say, politics. Let's say, I think politics are dumb. People so into politics. Super random lang. Bam! Pwede na tayong magkausap ng buong conversation tungkol sa politics. Kahit anong topic ang gusto nating pag-usapan, pwede nating pag-usapan with ChatGPT. Pwede gamitin si ChatGPT na parang therapist. Hindi niya mapapalitan ng totoong therapist pero great start siya. Libre pa. Kung medyo tight ka sa pera, magandang way to para may makausap ka. Ilabas mo yung feelings, emotions, or whatever it is that para may makikinig sa'yo. Next thing na pwede natin gamitin si ChatGPT ay yung gawing personal online trainer natin. Na ang personal training ay pwedeng maging sobrang mahal, maganda, gaya ng mga nauna, pwede nating i-assign kay ChatGPT yung identity at ipagawa sa kanya yung mga bagay tulad ng workout schedule, food plan, nutrition, meal schedule, at kung ano-ano pa. Let's type something out. You are a world-famous personal trainer. Play and I want you to help me gain 10 pounds of muscle in the next 6 months. Give me a workout schedule to follow. To hit the gym in 3 days per week, 2 hours each session. To do cardio, strength exercises. 30 years old and I have no existing injuries. Bibigay ako ng context. Sinasabi ko kung ano yung mga gusto kong gawin, binigay ko rin na 3 days per week, 2 hours per session. Ngayon si ChatGPT ang gagawa ng workout schedule para sa atin. As can see, hindi siya nagbigay exactly ng 3 days per week na workout. So, pwede nating sabihin sa kanyang ayusin yon. Binigyan niya tayo ng pretty cool routine. Split na pwede nating sundan. Tayong full body strength and cardio, body strength and cardio, rest, for body strength and cardio, ulit, at isa pang full body strength and cardio. Minsan hindi perfect yung workouts na binibigay niya at dapat talagang mag-consult muna kayo sa doctor para makita nyo kung tama ba ito para sa inyo. Maganda dito, as an initial workout plan, ewan ko sa inyo pero para sa akin, kapag meron akong plan na nakasulat kung anong gagawin ko sa gym, mas nagiging maayos yung workout ko at mas malaki yung chance na talagang pupunta ako at magiging accountable ako sa sarili ko. Of course, pwede rin tayong magbigay ng feedback. Pwede nating sabihin na ayokong mag-squats, gusto ko leg press instead. O kaya, gusto ko ng mas maraming cardio, gusto ko ng mas maraming rows. Kahit ano pa yan, bibigyan mo lang siya ng feedback at ika-customize niya yan based doon. Yung next way para gamitin si ChatGPT ay para magbigay ng daily affirmations or quotes. Ewan ko lang sa inyo, pero ako personally sobrang na-influensyan ako ng words kaya yung pagkakaroon ng daily affirmation na binabasa or sinasabi ko o mga quotes sa certain topics, sobrang nakakatulong talaga. So let's say for example, medyo down on feeling ko. Kunwari nag-fail ako sa isang bagay at gusto kong may magsabi ng something na makakapag-feel better sa akin tungkol sa not giving up, right? So sasabihin ko lang, give me 5 quotes about never giving up. Ayan, bibigyan niya ako ng mga cool na quotes na pwede kong basahin. At kung meron talagang isa na nagre-resonate sa akin, pwede ko siyang isulat. Pwede akong gumawa ng poster gamit yon o kahit ano pa. Let's say naman mababa yung energy ko. Pwede kong sabihin, can you give me 5 daily affirmations to say in the morning? Bam, bibigyan niya
niya agad tayo ng 5 affirmations na pwede nating sabihin sa umaga. At sa tingin ko, magaganda talaga yung itsura ng mga to. Isa itong cool way na hindi masyadong ginagamit ng tao kay ChatGPT. Yung next way na pwede nating gamitin si ChatGPT sa daily lives natin ay yung parang mag-brainstorm ng lists. Para sa karamihan, yung paggawa ng lists ay common na bagay, right? Kunwari, what are 5 places we can visit within 20 miles of us? Or what are the best websites for learning about stock investing? Mga ganong klase ng bagay. And basically, pwede natin gamitin si ChatGPT para mag-brainstorm ng lists para sa atin. Kunwari, sasabihin ko, give me 8 of the best websites where I can learn how to invest in stocks. Bibigyan niya tayo ng 8 websites. And yeah, lahat yun reputable. Kaya sobrang cool. Or pwede rin, what are the top 5 attractions to visit in Southern California? Bam! Bibigyan niya tayo ng list. Disneyland, Universal Studios, San Diego Zoo, Santa Monica Pier, at Hollywood. Ako personally, feeling ko Hollywood ang isa sa pinaka-worst places ever. Pero hey, nilagay niya. So, baka nga popular siya. So, anytime na gusto niyo ng list of top things o kahit anong klaseng list na kahit ano, input niyo lang sa ChatGPT at bibigyan kayo ng well-researched list na pwede niyong gamitin para mas ma-narrow down yung options niyo. Personally, madalas ko itong ginagawa at sobrang nakatipid ako ng oras. And then, yung next cool way para gamitin si ChatGPT ay bilang cooking companion. Halos lahat ng nanonood ng video na to ay marunong magluto. At alam ko, isa sa mga problema ay yung tanong na ano bang pwede kong iluto gamit lang yung ingredients na meron ako. So yeah, pwede nating ipasagot yan kay ChatGPT. You are a world-renowned chef. Okay, role play. Alright, so I've got chicken thigh, basil, tomatoes, and eggplant in my fridge. What should I make that takes under 1 hour? So binigyan niya tayo ng recipe na tinatawag na chicken caprese with eggplant. At less than 1 hour nga gawin. Binibigyan niya tayo ng ingredients and instructions. Bam! Pwede na natin gawin yung dish gamit yung mga ingredients na yun. Pwede rin natin silang gamitin for advice. Kunwari, I don't have olive oil. What should I replace it with? Bibigyan niya tayo ng substitutes. Pwede rin tayong maging mas detailed. Sabihin natin, I have those same ingredients above but I want something that incorporates rice. So ngayon, ire-redo niya yung recipe para magkaroon ng rice version. And bam, meron na tayong bagong ingredients list. I will say, minsan pwede rin siya magkamali. Kaya dapat i-check nyo pa rin yung proportions kung okay ba. Pero kahit hindi nyo gamitin yung mismong ingredient list na binigay niya, pwede nyo tong i-copy-paste, pumunta sa all recipes or kahit anong site at maghanap ng recipe na may reviews talaga. So again, sa case na to, role-playing lang tayo. Sinasabi natin na si ChatGPT ay isang chef at basically humihingi lang tayo ng advice sa kanya. So yeah, basically yun yung 12 ChatGPT hacks that will blow your mind. Para sa karamihan ng nanonood nito, applicable talaga yung mga bagay na to sa buhay nyo. Kaya sobrang ina-encourage ko kayo na mag-take action at gamitin yung mga itinuro natin sa video na to. At for sure, makakatipid kayo ng sobrang daming oras. Medyo weird sa simula na i-implement si ChatGPT sa lahat ng bagay sa life nyo. Pero ang marerecommend ko, lagay nyo lang siya nang naka-open sa computer nyo. I-download nyo rin yung app at gawin nyo talagang habit na gamitin si ChatGPT for pretty much everything. Kung mas ginagawa nyo pa to ng paulit-ulit, magiging habit na siya. And I guarantee you, mas bibilis yung mga bagay sa life nyo. Magiging way more efficient at overall, mas gaganda yung quality ng life niya. Overall, feeling ko talaga si ChatGPT ay isang amazing tool. Sa tingin ko, lahat dapat gumagamit nito. Kung may budget kayo, I definitely recommend na mag-upgrade. Maraming great features sa paid plan. Mas maganda yung responses na makukuha nyo at marami ding plugins na may sobrang specialized functionality. Anyways, I really hope na na-enjoy nyo yung video na to at sana mas ma-encourage kayo na gamitin si ChatGPT more. Thank you so much sa oras nyo. Kung gusto nyo ng free stocks, may link kami sa baba papunta sa Webull at Moomoo. Limited time lang yon, kaya make sure na i-take advantage nyo agad. Or kung gusto nyo naman ng high yield savings account, ilalagay ko rin yung link sa SoFi sa baba. Pwede kayong makakuha ng up to $250 for free kapag nag-sign up kayo at nag-set up ng direct deposit. Kung may value kayong nakuha sa video na to, make sure na i-hit nyo yung like button at mag-subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Gumagawa ako ng tons of videos about personal finance, investing at entrepreneurship. Maraming salamat sa oras nyo and takits tayo sa next video. Peace!